Okay. Para po magkaroon kayo ng ano no, ng authenticator, kailangan una makapag-download kayo sa app no ng authenticator. So, ang ginagamit ko nga po no, ito katulad dito, itong Microsoft Authenticator, yan yung ginagamit ko. Si Ma'am Lizelle, meron daw siyang Google Authenticator. Pwede rin po ito. No, basta kahit ano naman pong authenticator, wala akong problema. Ito lang, it so happen na ito yung ginamit ko, parang ito yung nirecommend ng aking telepono to use, no? Yung Microsoft Authenticator, right? Example po, nakapag-download na kayo, no, ng Microsoft Authenticator. Meron na kayo niyan. Ang susunod nyo pong gagawin, no, para po mag-join yan sa Tag Market, no, para tawag dito, makakabit siya dun sa Tag Market. Ang susunod nyo pong gagawin, burahin ko lang po yan, ay papasok po kayo, stop sharing po ako, no? Papasok naman po kayo dito sa inyong, papasok po kayo dito sa inyong Tag Market. Okay, share screen po ako ha. Share screen. Papasok na in case di nakapag-download na po kayo, no? Ngayon, ang susunod nyo pong gagawin, papasok kayo sa Tag Market. Pipindutin nyo yung My Profile ninyo, no? Kasi kung hindi pa po kayo, wala pa po kayong authenticator, ito po ang nakalagay dito, pending, nakasulat. Makikita nyo po yan sa inyong mga account, kaya pwede nyo pong i-check. Ang nakalagay po dyan, pending. Okay, pending. Ayan. So, pag kinlik nyo po ito, no, pag kinlik nyo yung pending, papasok na po ngayon yan, hihingi po yan ng ano ng authentication. Doon po lalabas ngayon yung authenticator nyo na kaninang dinownload natin. So, ang lalabas po doon sa inyong Google Authenticator o yung kaninang pinakita ko sa inyo, stop sharing ako. Para lang makuha nyo. So, ang pipindutin nyo lang po pending. Yung ganon. Yun lang po. Pag pindot nyo ng pending, papasok po yan dito. Stop sharing ako ulit. Papasok po yan dito sa inyong authenticator. Kasi dapat actual pero hindi natin magawa ng actual kasi nga po, nagbablock din po siya, ng umiitim din. So papasok po yan dito sa authenticator nyo sa loob ng Microsoft. Pag nakapasok na po yan dito, kung ano man ang authenticator na dinownload ninyo, lalabas po doon sa loob ng authenticator ninyo, Tag Market. Meron po yung kasulat na gano'n. Parang sinasabi niya na yung Tag Market ay ipapasok ko ba dito sa authenticator na to? Parang ganon. So, i-click nyo lang po yon, no? I-click nyo lang. Pag-click nyo po, pag-click nyo, ando doon na po yung Tag Market. Ngayon po, pag nag-download po pala kayo ng inyong Microsoft Authenticator o Google Authenticator, anuman sa dalawa, meron po yung sarili nilang mga password. Wag nyo pong i-screenshot, kundi isusulat nyo po yung sarili niyang password. Ano po? Kaya nga po, sa iba, medyo matrabaho, pero pag nasanay na po kayo, madali lang po. Bakit importante ito? Para sa mga hackers, no? Kung ma-hack man yung telepono ninyo o mapasok yung account ninyo, hindi nila makukuha yung pera ninyo. Ano po? Kasi meron kayo nito. No? Ngayon, kayo naman, as an owner ng inyong account, pag naglabas kayo ng pera, papasok yan sa Google Authenticator. Maglalabas ng code yan. Sasabihin ng Google Authenticator na you are withdrawing money from Tag Market. Tapos, magbibigay siya ng code, mga
4 or 5 letters and numbers. Dun pa lang kayo makakapag-withdraw kapag nailagay niyo yung code na yon. Ngayon, kapag hindi niyo mailagay yung code, hindi niyo mailalabas yung pera ninyo. Yun lang po yung crucial doon. Especially dun sa mga medyo hindi ko sinasabi pong matanda, kundi yung aging gracefully, no? Ibig sabihin, nahihirapan na silang gumamit ng ganon, yung palipat, kasi ililipat yung telepono mo kasi ang mangyayari, lilipat ka dun sa authenticator, ilalagay mo yung code papunta dun sa tag market, pag nagwi-withdraw ka, so ganun yung gagawin ninyo. So, pwede ho kayong magpaturo, no? Kung meron kayong kakilala na nagtuturo, o kaya mga kamag-anak ninyo, pwede ho kayong magpaturo nito. Ngayon, kung hindi nyo talaga magagawa, I suggest magpalit kayo ng password doon sa MT5 credentials na tinuro ko sa inyo kanina. Ano po? So, ganun lang po yan kasimple. Simple para sa iba siguro, para sa akin simple lang, pero sa iba kasi baka medyo complicated ng konti. Pero subukan lang ninyo, wala naman hong masama, no? Basta pag naglabas po ng code ang authenticator, kunyari password, isulat ninyo, huwag niyo yung screenshot para natatandaan ninyo. Laging ganon, lagi kayong may, di ba, binanggit ko na sa inyo nung nakakaraan, dapat naka-ready lagi ang ballpen at papel ninyo, di ba? Para just in case, naka-jot down lahat yan na hindi nyo yan makakalimutan kahit anong mangyari. So, kung makalimutan man ninyo, halimbawa, dahil meron kayong kopya o meron kayong isinulat, yung makakapagturo sa inyo, makakagawa ng paraan para matrace down kung ano yung mga hahanapin dun sa authenticator nyo. So, ganun lang po, no? Sana naintindihan ninyo. So, karamihan ba dito meron ng Google Authenticator? Type 1 nga po yung may mga Google Authenticator na. Para lang makita natin. So, si A8 meron na siyang Google Authenticator. Sino pa ang merong Google Authenticator? O multi-factor authenticator? Si Ellen, meron na. Sino pa po? Sino pa? Sino lang ba? Si Miriam, meron na. Very good. Yan, si Ma'am Digna. Okay, very good. Sino pa po? Importante po yan eh. Lalo na po if you're dealing kung malaki na yung wini-withdraw ninyo. No? Yan, kay Joel, kay Pastor, meron na siya. Sige. Ngayon, yung ibang wala, at mag-download po kayo. Yung tinuro ko sa inyo kanina. No? At madali lang naman po yun. Importante kasi yon sa una, protection ng account. Importante yon, no? Ayan. May question po kayo? Sir Anton, Oo. paano po magpalit ng password sa MT5? Oh, di ba tinuro ko na kanina? Ay, hindi ko narinig. Ah, Sorry. okay. Ulitin ko ulit, ah. Late ka na bang pumasok, Ma'am Ellen? No, ay kinausap ako ng aking Hmm. nasa work kasi ako eh. Kinakausap ako habang nakikinig ako, so hindi ko naiintindihan.